Тили-тили бом, кричит ночная птица. Морозы побрались в том, тем, кому не спится. Magandang gabi sa inyong lahat. Ito po muli si John Healer upang magbahagi muli ng kwentong kababalaghan na tunay na nangyari sa aking buhay. Ang kwentong ito ay base sa karanasan na naging pasyente ko na si Kuya Bert. Noong 2012 pa ito nangyari habang siya ay kasalukuyang engineer. Pero bago yun, balikan muna natin yung kwento niya noong nag-aaral pa siya. Dito niyo malalaman ang buong detalye. Noong araw, sobrang hirap ng buhay ng pamilya ni Kuya Bert. Ang kinabubuhay nila ay pagbubukid. Kaya sobrang hindi madali ang buhay nila. Bukod sa maghapon sila nakabilad sa parusa ng init ng araw, masakit sa katawan ang maghapong nakayuko at naglalakad sa putikan. At ang pinakamasaklap, napakaliit ng kinikita nila. Dagdag pa dito, lagi siyang pinapalo at pinapagalitan ng tatay niya dahil nga sa ayaw niya maging mabubukid. Mas gusto niya sana mag-aral. Walang hiyang bata ka! Ang tamad-tamad mo! Ano akala mo sa sarili mo? Anak mayaman? Bakit hindi ka napakita sa bukid kanina? Galit na wika ng tatay ni Kuya Bert habang walang habas na pinapalo siya nito ng patpat sa puwet. Tay! Maawa kayo sa akin! Mihikbi na tugon ni Kuya Bert. Ayoko pong maging magsasaka, tay. Gusto ko pong mag-aral para naman mayaahon natin ang buhay natin sa putikan. Aba, ang batang-batang mo pa. Nagmamalaki ka na. Itong pakakatandaan mo, Bert. Sa lupa kami binuhay ng mga magulang namin ng nanay mo. Kaya maski ikaw at ang mga kapatid mo, doon din mabubuhay. Gumising ka sa katotohanan. Hanggang maaga, kalimutan mo na yung kayabangan mo. Hanggang magsasaka ka lang. Bulyaw ng ama niya sa kanya. Hindi yan totoo, tay! Hindi yan totoo! Kung kayo nila inay at ang kapatid ko, tanggap na hanggang ganito na lang ang buhay ninyo, ako hindi! Ayokong mamatay na isang kahid, isang tuka! Ayokong matulad sa inyo na buong araw na nasa init ng araw, tapos matutulog sa gabi na kumakalamansiyan! Hindi ito magiging buhay ko! Ganting sigaw ni Bert sa ama. Bastos ka talagang bata ka! Sagot ng ama niya, sabay sapak sa mukha ni Bert. Mabuti na lang at napigilan ng ina ni Bert ang ama nito. Nasaktan palalo siya. Nagmamadali na tugpo palayo si Bert sa kanilang bahay, habang sa pusa po ang namamagang pisngi. Ang magulang niya kasi, porke bukid lang ang kinagisnan na buhay, ganun na lang din ang gusto nilang mangyari sa mga anak nila. Nakalimutan na lang nila ang mangarap. Akala nila, yun lang ang pwedeng maging hanap buhay ng mga katulad nila. Sa madaling salita, wala silang ideya kung paano magkakaroon ng ibang magandang trabaho. Kaya yung mga anak nila, sinusuga nila sa bukid para magtrabaho at ayaw na nila pag-aralin. Pero iba si Bert, ayaw na ayaw niya talaga sa bukid. Sa kanilang magkakapatid, siya yung bunso. Nakikita niya yung hirap nilang magkakapatid, kaya pinangako niya sa kanyang sarili na magtatapos siya ng pag-aaral. Ito lang yung tanging paraan para makawala sila sa miserableng buhay na kinalulugmukan nila. Pero iniisip niya din kung paano niya gagawin yun. Walang-wala ang mga magulang niya at hindi nito kaya siyang pag-aralin. Yung mga kamag-anak naman nilang may kaya sa buhay, wala naman gustong magpaaral sa kanila. Nag-isip siya ng paraan kung paano siya makakapag-aral. Hanggang sa naisipan niya na maghanap ng trabaho sa palengke. Manong, pwede po ba akong pumasok dito kahit tagabuhat ng mga paninda niyong gulay? Pangako masipag po ako, saka di naman po ako pasaway. Tanong ni Kuya Bert sa isang mama sa palengke. O sige,
Babayaran kita ng 20 pesos. Sagot ng tindero. Kaya yun na nga ang ginawa niya. Umi-extra siya sa mga gawain sa palengke upang magkapera. Mas gusto niya yun kaysa sa magbilad sa araw. Kasi tuwing magkakapera siya, kinukuha ng mga magulang niya at pinambibili ng pagkain at pang-inom ng tatay niya. Wag po itay! Pera ko po yan para sa pag-aaral ko! Pagmamakaawa ni Kuya Bert sa tatay nito, napilit na kinukuha ang pera niya sa alkansya. Ang kapal ng mukha mo! Anong kala mo? Pasarap ka sa buhay? Di ka magbibigay sa amin ng nanay mo para sa lalamunin mo rin? Tigilan mo na kaibahan mo, Bert! Hanggang nabubuhay ka, sa lupa ka rin babagsak! Buliyaw ng kanyang ama, sabay tulak sa kanya palayo. Dahil dun, nawawalan si Kuya Bert ng pag-asa. Isang gabi, tumambay siya sa malawak na bukid na kanilang sinasaka at nag-isip siya kung paanong diskarte sa buhay yung gagawin niya. Hindi niya namalayan na napapikit na pala siya dahil sa labis na pagkahapusang maghapon na pagkatrabaho sa palengke. Habang nakapikit siya, naramdaman niya na may bumulong sa tenga niya. Bata, di ba gusto mo makapagtapos na pag-aaral? Tutulungan kita, pero susundin mo lahat ng gusto ko. Napamulat siya at paglingon niya sa kanan, may nakita siyang kulay itim na usok na malapit sa kanya ng 3 hakbang. Kitang-kita niya yung usok dahil kabilugan ng buwan noon. Ha? Sino ka? Ano ka? Natatakot na tanong ni Kuya Bert. Sa mga oras na yun, hindi siya makagalaw at yung usok ay papalapit ng papalapit sa kanya hanggang biglang natumba siya sa pagkakaupo. Patuloy na lumapit ang usok hanggang nasa tapat na ito ng mismong mukha niya. Labis ang kilabot ni Kuya Bert na nagkorting kalansay na katawan na may ulong may mapupulang mata, yung usok, habang nakalutang sa hangin. Inulit ng figura ang mga katagang binitawan nito. Bata, gusto mo di ba makapagtapos na pag-aaral? Tutulungan kita, pero gagawin mo mga gusto ko. Dahil sa takot ni Kuya Bert, napatungo na lang siya. Mukhang natuwa yung figurang usok at nagsalita ito muli. Mabuti. Sige, bibigyan kita ng pera na hindi mauubos kahit kailan. Basta mula ngayon, gusto ko na pumatay ka ng mga inosenteng tao. Yun lang ang sinabi ng usok at bigla itong naglaho sa harapan niya. Agad siya nagtatakbo ng mabilis pauwi sa kanila. Pagdating niya sa bahay nila, natulog siya na may halong takot. Nung gabing yun, nanaginip siya. Sa kanyang panaginip, meron isang matanda na nasa harap niya na may daladalang napakaraming pera. Nilagay yun ng matanda sa isang banga nila doon sa bahay na lagay nila ng tubig. Lumingon ang matanda sa kanya at nagwika. Mula ngayon, dito ka nakukuha ng pera. Kinabukasan, pagkagising niya, agad niyang pinuntahan yung banga. Binuksan niya yun at doon ay tumambad sa kanya ang napakaraming pera. Nay! Tay! Sigaw ni Bert. Ano ba yan, Bert? Ang aga-aga, nambubulaho ka! Inis na wika ng ama niya. Tay, mayaman na tayo! Hindi na tayo maghihirap! Pasayong wika ni Kuya Bert. Ano bang pinagsasabi mo? Tuloy ka na bang nabaliw? Yamot na sabi ng ama na agad siyang nilabas. Pinakita ni Kuya Bert yung mga pera mula sa banga, kaya nanlaki ang mga mata ng ama niya. Hindi ito nakapagsalita kaagad. Saan galing yan? Maang na tanong ng ina ni Bert sa kanya. Sumunod dito sa ama niya na lumabas sa kwarto nito. Dito po sa banga. Ngayon, hindi na po tayo magugutom at magpapakahirap sa buhay. Magilaw na wika ni Bert at itinapon ng pera sa taas para ito unti-unting lumutang pababa na parang umuulan ng pera. Ano ka ba? Hindi na importante kung saan galing yung pera. Ang mahalaga, milyonaryo na tayo!
Tumatawa na wika ng ama ni Bert. Magmula nga ng araw na yun, palaging masasarap na pagkain ang kinakain nila. Hindi na rin sila nagtitiis sa kakarampot na pagkain ng mahirap. Nakapagpatayo pa sila ng magandang bahay at nakabili ng mga sasakyan. Sila Bert at ang kanyang mga kapatid umasenso at nakapag-aral sa mamahaling eskwelahan. 5 buwan na lumipas, muling na naginip si Kuya Bert. Napanagnipan niya yung usok na nagsasalita na galit na galit. Hoy bata, tumupad ka sa usapan. Dahil kung hindi, kapamilya mong kukunin ko. Takot na takot si Kuya Bert noon. Ayaw niya may mawala sa pamilya niya. Lalo na't masayang-masaya na sila ngayon sa labis na karangyaan na meron na sila. Kaya ang ginagawa niya, palihim siyang pumapatay ng mga inosenteng tao. Isang araw, habang naglalakad siya at namamasyal sa may kakahuyan, may nakita siyang isang dalagita na naglalakad mag-isa. Pumasok sa isip niya ang banta ng usok, kaya mabilis siyang kumilos. Sandali lang miss. Tawag ni Bert dito. Napalingon naman yung babae at nagtataka na napatingin sa kanya. Bakit po? Tanong nito sa kanya na inosente ang mga mata. Walang sabi-sabi, inundayan ni Bert ito ng saksak. Hindi niya nagawang makasigaw ng kawawang dalagita dahil tinakpan ni Kuya Bert ang bibig nito at walang habas sa pinagsaksak ang dibdib hanggang bumulwak ang sariwa nitong dugo. Hindi niya tinigilan yung babae hanggang hindi nasisiguro na walang natitirang hininga dito. Napatingin si Kuya Bert sa duguan at walang buhay na katawan ng babae. Hinihingal siya at nanlalaki ang kanyang mga mata. Hanggang mabilis siyang umalis sa lugar na yun para takasan ng krimen. Kaya noong mga panahon na yun, madalas na nababalita sa Nueva Ecija na may nakikitang patay sa daan. Puro saksak sa dibdib ang tama ng patay. Hindi makapaniwala si Kuya Bert na nagagawa niya yun. Pero kada makakapatay siya ng tao, may dumarating na blessing sa kanya. Kagaya ng minsan, nanalo siya sa loto ng 5 million. Madami mga lumalapit sa kanya para magtrabaho. At dahil nga mapera na siya, maraming mga Bisaya na kabababa lang ng barko ang pumupunta sa kanya. Dahil dun, mas naging malinis sa kanyang pagpatay. Dahil sa mapera na siya, bumili siya ng malawak na lupain na may mga tanim na mga mangga. Pinabakuran niya yun ng mataas. Sa 5 taon na lumipas, 10 Bisayang nawawala sa lupain niya na hindi na nare-recover ang mga katawan. Pedring, nakita mo ba kung nasan si Nelson? Tanong ng isang magagawa sa kasama nito. Kagabi ko pa siya hindi nakikita. Bakit? Sagot ni Pedring. Yun na nga biglang nawala. Saan naman kaya nagsuot ang taong yun? Lihim naman na nakikinig sa kanila si Kuya Bert. Wala na si Nelson dahil siya mismo pumatay at nag-dispatch siya sa katawan nito. Lahat ng Bisaya na nagtrabaho doon, unti-unti niyang pinapatay bilang alay sa tinatawag niyang usok. Hanggang nagdesisyon siya na lumapit sa isang albularyo upang magpakonsulta dito. Kagad naman na may naramdaman na kakaibang albularyo sa kanya. Kalaunan, bigla ito nagsisigaw. Kinakasangkapan ka ng isang dyablo! Lahat ng mga natatanggap mo na biyaya mula sa kadiliman! Sambit nito habang tinuturo si Kuya Bert. Hindi naman nakapagsalita si Kuya Bert sapagkat may hinala na rin naman siya na dyablo nga yung usok na nakikita niya. Pero mas kinagulat niya nang biglang napakapit sa dibdib yung matandang albularyo at biglang bumulagta sa harapan niya. Nung tingnan niya ito, wala na itong buhay. Agad na umalis si Kuya Bert sa bahay ng albularyo na lalong gulong-gulo ang isip. Kinagabihan na nagingip siya muli, nagpakita yung itim na usok sa kanya. Akala mo siguro maisahan mo ko, no? Hoy bata, hindi mo ako manloloko. Ang lakas ng loob mo na lumapit sa alagad ng liwanag. Galit na sigaw ng dyablo.
Susunod na ulitin mo pa ang kalapastanganan na ito, hindi ako magdadalawang isip na patayin ang isa sa mga mahal mo sa buhay. Isaksak mo yan sa kokote mo! Labis ang pagsisisi ng nararamdaman ni Kuya Bert. Aanin naman niya yung yaman kung gano'n naman ang sitwasyon niya. Sa loob ng 3 buwan, tuwing hindi siya nakakapatay ng tao, ang katawan niya ay nangihina at lalong pumapayat. Kapag nakakapatay naman siya ng tao, mas lalong dumarating yung mga blessings sa kanya. Hanggang sa naging engineer na siya, mas lalo pa siyang naging masama noon dahil yung mga tauhan niya, sinasaba niya sa Nueva Ecija. Nagugulat na lang yung ibang kasama niya kasi yung iba, bigla na lang mawawala. Kaya yung bakuran ni Kuya Bert, maraming beses na pinasok ng mga pulis. Pero maski isang bahid ng ebidensya, wala silang makita. Kaya hindi pwedeng damputin kaagad-agad si Kuya Bert. O sige, magalugog lang kayo dyan. Tingnan natin kung may makikita kayo. Nakangisi na wika ni Kuya Bert. Habang lumilipas ang panahon, parang napapansin niya na walang tumatagal na babae sa kanya. Bigla na lang siyang iiwan ng babae at hindi na magpapakita. Pasensya ka na, Bert. Maayos ka naman. Mabait at lahat binibigay mo sa akin. Pero wala akong nararamdaman para sa'yo. Ayoko naman na lokohin ka. Sabi ng isang nobyo sa kanya. Hanggang sa isang araw, tinamaan ng karma si Kuya Bert. Yung nanay niya ay namatay. Hiniling ni Kuya Bert sa usok na huwag hahayaan na mamatay yung nanay niya. Nung oras na yun, nasa ospital pa yung nanay niya, pero natuluyan pa din ito. Dahil doon, labis na galit ang naramdaman niya. Nagpunta siya sa gitna ng manggahan at nagsisigaw. Hoy, Diablo! Tigilan mo na ako! Ayoko na! Sumusuwa na ako pumatay! Ayoko mamatay ng pamilya! Galit na galit si Kuya Bert at doon niya din naisip na pumunta sa simbahan. Pumunta siya kinabukasan sa simbahan, pero nung makita siya ng pari, iniwasan siya. Teka, Father, bakit niyo po ko ayaw harapin? Di ba tungkulin niyo na tanggapin ang lahat ng lumalapit? Takang tanong ni Kuya Bert. Pasensya ka na, anak, pero ang rason ay may nakikita kong demonyo sa likod mo. Sabi ng pare na medyo napahiya sa unang reaksyon nito. Pero nung kalaunan, nagpakita ng katapangan yung pare. Nagdasal ito ng taimtim. Habang nagdadasal yung pare, tawa ng tawa si Kuya Bert. Alam niya sa sarili niya na hindi niya kagustuhan na tumawa, pero kumbaga, hindi niya makontrol yung sarili niya. Patuloy siya sa pagtawa at pagsasabi ng mga iba't ibang klaseng salita. Ulol, kung ano sinasabi mo, puro kabalbalan ang sinasabi mo sa akin, matandang pare. Huwag mo akong lukuhin, isa ka rin makasalanan. Sabi niya habang umahalakhak. Kaya yung pare, umalis na lang. Pero ito si Kuya Bert, hindi pa pala tapos. Hinarap nito yung mga sakristan. Kung alam niyo makakabuti sa inyo, huwag na kayong maglingkod sa simbahan na ito. Marami nakatirang kanluwa na hindi matahimik dito. At yung pari na yun, napakadumi niya. Marami na siyang nabulesya na kabataan. Sigaw ni Kuya Bert sa mga naiskandalong sakristan. Pagkatapos noon, lumabas na siya ng simbahan. Dun sa kanyang rehistro kung bakit niya nasabi yung mga ganun. Pumasok din sa isip niya na kinokontrol na siya ng Diablo. Kaya ang ginawa niya para hindi na siya makapatay ng tao, nagkulong na lang siya sa kwarto at lahat ng kapamilya at katulong, pinaalis na niya. Umalis na kayo. May bahay akong binili. Doon na lang kayo lumipat. Gusto ko mapag-isa. Pagtataboy ni Kuya Bert sa mga kapatid at ama. Ha? Bakit pa kami aalis? Eh, laki naman ng bahay na ito sa ating lahat. Takang tanong ng ama niya. Huwag ka na magtanong. Basta umalis na lang kayo. Wala nang maraming pansatsat. Sabit ni Kuya Bert na halos ipagtulakan silang lahat. Ginawa niya yun dahil baka hindi niya makontrol ng kanyang sarili. Baka ang pamilya niya ang kanyang mapatay.
Pati trabaho niya bilang engineer, iniwan na niya. Ang naging buhay niya sa loob ng bahay ay malungkot. Pero kahit ganun, nagtataka siya dahil hinahanap-hanap ng katawan niya yung paggawa ng masama. Isang araw, habang tulala siya nakatingin sa kanyang hardin, biglang lumapit sa kanya yung kanyang aso. Nanlalambing ito sa kanya at nagpapahaplos. Hinaplos naman niya ito at tuwang-tuwa yung aso. Pero may biglang bumalot na paninibugho sa katawan niya. Ang kanyang marahang paghaplos ay naging marahas at bigla niyang sinakal yung aso. Nagpupumiglas yung kawawang hayop pero wala itong kalaban-laban sa lakas niya. Hindi pa nakontento at hinampas niya na paulit-ulit sa pader yung alaga hanggang nagkalusog-lasog yung katawan nito. Matapos noon, ininom niya yung nagkalat na dugo nito. Nung natapos niya sa arin yung dugo, doon niya namalayan kung anong kahayupan yung nagawa niya. Nag-iiyak siya at niyakap ang gulagulan nito na katawan ng aso. Sisig-sisi si Kuya Bert sa nangyayari sa buhay niya. Hanggang sa isang araw, may kumatok sa pintuan ng bahay ni Kuya Bert. Pagbukas niya ng pintuan, isang grupo pala ng saksi ni Jehovah ang mga ito. Good morning po, sir. Mga Jehovah's Witness po kami. Narito po kami para magpalaganap ng magandang balita ng Panginoon. Maaari po kayong dumalo sa aming simbahan para marinig ang mabuting balita. Nakangiti na bungad ng isa sa mga miyembro at nagabot ito ng papel na may mga aral ng Diyos kay Kuya Bert. Pero naging mabangis ang mukha ni Kuya Bert at nanlisik ang kanyang mga mata. Pinunod niya yung papel sa harap ng mga ito at nagsisigaw. Mga tarantado kayo! Magsilayas kayo dito! Nangiistorbo kayo para magkalat ng mga walang kwentang bagay! Mga ulol! Subukan nyo na bumalik pa dito! Papatay ko kayong lahat! Pangil niya sambit nito, sabay tulak palayo sa mga saksi ni Jehovah. Ay! Grabe naman po kayo, sir! Sigaw ng miyembro kay Kuya Bert. Kumalat ang balita ngayon sa pamayanan at napagkamalan na baliw si Kuya Bert. Dito na din umaksyon yung mga kapatid niya. Nagdala sila ng pare na galing sa mga kilalang simbahan na Katoliko. Sinama nila yun sa bahay ni Kuya Bert. Anong ginagawa niyo dito? Magsilayas kayo! Bulyaw ni Kuya Bert sa kanila. Bert, hindi na normal yung kinikilos mo. Matagal na namin napapansin na para ka nasasapian. Kaya nagdala kami ng pari dito para tulungan ka. Paliwanag ng kapatid ni Kuya Bert. Hindi ko kayo kailangan! Magsilayas kayo! Pagkagaboy ni Kuya Bert. Doon nila nasaksihan kung paano magbagong anyo si Kuya Bert. Nakita na nababalot ng usok ito at labis na nililisik ang mga mata. Yung mga pari naman, ginawa ang lahat ng makakaya nila hanggang sa mapakalma si Kuya Bert at bumalik na sa normal na buhay. Inakala niya noon na okay na talaga siya. Pero may balik pa pala dahil isa-isa sa mga kapatid niya ang namamatay. Yung panganay nila nakasagasa ng bata. Tapos yung tatay ng bata pinagsasaksak siya kaya binawian siya ng buhay. Yung pangalawa sa panganay kinahasa sa Amerika at pinatay ng mga kano. Yung sumunod doon naging drug addict at napatay ng mga pulis dahil sa may baril yung kapatid niya. Yung isa pang natitira niyang kapatid ay naglilingkod dati yun sa Diyos dahil isa itong sakristan. Kaya lang, nakabuntis ng babae kaya iniwan ang pagiging sakristan at nagpakasal. Kaso nadali yung kapatid niya dahil palagi palang binububog ng kapatid niya yung babae. Nung nalaman ng kuya ng babae ang ginagawa nito, nagalit yung kuya at binubog din siya. Pero nasobrahan ito sa bugbog kaya binawian din ang buhay. Dahil sa nangyari na yun, si Kuya Bert na lang at yung tatay niyang natira. Isang taon pang lumipas, 2011 na nun. Yung tatay niyang may edad na, mahilig pa din sa babae. At dahil nga sa mapera sila, marami pa rin mga babaeng bata pa na pumapatol sa tatay niya.
Ang hindi nila nalalaman, yung isang babae pala na kinakama ng tatay niya, may boyfriend na Marines. Nalaman na kinakama ng tatay niya yung girlfriend niya, kaya pinatay ito ng Marines. Nakulong din naman yung Marines na yun. Dumating yung taon ng 2012. Ito na ang pinakamahirap sa sitwasyon ni Kuya Bert. Dahil araw-araw niyang narinig yung boses ng Diablo. Kahit saan siya pumunta, kahit saang simbahan, nandun pa rin yung boses at para na siyang nawabaliw. Bakit di ka na pumapatay ng inosente? Di ka tumutubod sa usapan. Kaya yung mga pera niya, dinonate niya sa isang charity, pati sa DSWD. Nagbibigay siya ng pondo sa munisipyo, pati sa simbahan. Ginagawa niya yun dahil inisip niya na baka pag wala na siyang pera, iiwanan na siya ng Diablo dahil doon naman daw yun nagsimula. Pero nagkamali si Kuya Bert sa akala niya na iiwanan na siya ng Diablo. Madalas siyang marinig na sinasabi nito na, Akala mo tatakasan mo ko? Kahit itapon mo pa lahat ng pera mo, hindi ka makakawala. Dahil yung kaluluwa mo, nakasanla na sa akin. Sobrang nababaliw na talaga si Kuya Bert kasi nabalita na sa amin na dun sa daan, namumudbud siya ng pera. Lahat ng mahihirap na kabarangay niya, binibigyan niya ng 15,000 kada bahay. Oh, sino may kailangan ng pera sa inyo? O ito, kunin mo ito. Ito sige, sa'yo na yan. Kunin niyo lahat, kunin niyo lahat. Desperado na sabi niya. Hanggang sa naubos na lahat ng pera niya, pati mga sasakyan. Kaya tumira na lang siya sa isang maliit na kubo, pero engineer pa rin naman siya noon. Hanggang sa isang araw, yung tita ko na medyo malayong kamag-anak na namin, napadaan sa kubo niya. Bumibili kasi yun ng mga bote, mga bakal, pati ng plastic. Tinawag ni Mang Bert si Tito at binibenta sa kanya yung mga bote ng gin na kanyang pinag-inuman. Doon na nakwento sa tito ko ang lahat ng nangyari sa kanya. Nagsisisi na ako. Di ko na alam yung gagawin ko. Umiyak na wika ni Kuya Bert. Pare, eto naman kung gusto mo lang. Baka sakaling makatulong. Patingin ka kaya dun sa pamangkin ko na si Adrian Serrano. May kalaman sa lihim na karunungan yun. Suwestyon ni Tito. Ha? Naku, wag na. Marami na rin akong nilapitan. Wala namang nangyayari. Wag na pare. Tanggi ni Kuya Bert. O sige, ikaw ang bahala. Napakibit balikat na sabi ni Tito at umalis na lang siya dahil nga ayaw ni Kuya Bert na pumunta sa akin. Kinagabihan, nilagnat si Tito at nanaginip siya. May malaking mama na nababalot ng usok ang katawan na sumasakal sa kanya. Dahil dun sa panaginip niya na yun, muntik nang bawian ng buhay ang tito ko. Buti na lang umaga na pala nun. Paglabas niya ng bahay, nakita niya noon nakaupo si Kuya Bert. Nakita niya sa mukha ni Kuya Bert ay yung labis na takot. Pare, magandang umaga. Bati ni Tito dito. Magandang umaga din. Balisan ay wika ni Kuya Bert. Pero ewan ko kung maganda ba talaga yung umaga. Bakit mo naman nasabi? Takang tanong ni Tito. Magdamag kasi nakabantay sa akin yung Diablo. Hindi ako halos nakatulog. Sambit ni Kuya Bert. Sa totoo lang pare, may nangyari din sa akin kagabi. Pag-amin ni Tito. Naginip ako na may mama na nagbabalot ng usok. Butik niya akong patayin kasi sinasakal niya ako. Hindi nga ako halos makahinga. Buti nagising pa ako. Doon nila napagdesisyonan na pumunta na sa akin. Mabuti na lang, sakto nasa bahay ako noon. Nakita ko silang papalapit sa akin at agad kong nalaman na may kakaiba sa kanila. Adrian, kumusta? Ito nga pala si Bert, kapitbahay ko. Kailangan sana namin ng tulong mo. Bungad ni Tito. Si Kuya Bert ay agad na nagkwento ng kanyang karanasan. Pero habang nagkukwento siya, ramdam ko sa paligid yung kakaibang presensya. Naramdaman ko na ito nung nabubuhay pa si lolo ko.
dahil buhay na ako nung kumalaban si Lolo ng Diablo. Yung alaga kong duwende, umubulong sa akin. Sabi niya, May Diablo! May Diablo! binulungan ko din siya. Ang sabi ko, alam ko. Hindi nagtagal, yung gabay kong diwata, bumubulong na din sa akin. Ang sabi niya, Mag-iingat ka, Adrian. Nasa likod mo ang liwanag. tapos yung puno na tinitirahan ng alaga kong kapre, umuuga, pero wala namang hangin. Kinausap ko yung alaga kong kapre sa isip ko lang. Sabi niya sa akin, sobrang init sa bakuran. Meron Diablo na umaligid. Alaga kong kapre, suportahan niyo sana ako. Alam ko ng Diablo na to, kasing lakas ang kinalaban ni Lolo ko noon. Sambit ko. Matapos na magkwento ni Kuya Bert at Tito, niyaya kong pumasok sa bahay si Kuya Bert. Sumama naman siya, pero pagkapasok niya pa lang sa pinto ng bahay, naparay na si Kuya Bert. Aray! Ang sakit ng batok ko! Daing nito. Pagtingin ko sa batok niya, doon ko nalaman na meron pala siyang parang pasa sa batok. Sige po, ayusin natin yan. Umupo muna kayo. Sambit ko. Tinali ko si Kuya Bert. Kailangan ko yung gawin dahil mahirap yung kalaban. Kailangan maniguro dahil sigurado ko na yung katawan ni Kuya Bert pagagalawin ng Diablo para manakit. Pagkatapos ko siya itali, nakita ko na sa katauhan niya yung Diablo. Ganito yung naging usapan namin. Sino ka? Walang sino man tao na pwedeng tumalo sa akin. Pag nakawala ko dito, magabayad ka! Uwi ka ng Diablo. Maaring napatay mo ang isang albularyo na kininsulan ni Kuya Bert. Pero ibahin mo ko. Itataya ko ang buhay ko. Mapalis lang kita sa buhay ni Kuya Bert. Walang masihigit pa sa kapangyarihan ng Panginoon na nasa langit. Kaya ikaw na Diablo ka, tigilan mo ng taong ito. Dahil marami na buhay na nawala dahil sa'yo. Tugon ko. Sino ka para utusan ako? Huwag na huwag mong babanggitin sa harapan ko, Diyos mo! Ano akala mo? Ikaw ang katapat ko? Nagkakamali ka, bata! Halakhak ng Diablo. Diyos ang katapat mo, hindi ako. Alam kong hindi tatalab sa iyo ang anumang gamit ko. Pero inuulit ko, Diyos ang katapat mo. Inuulit ko din na hindi ako basta healer na kaya mong patayin pag ginusto mo. Hindi ka ba natatakot sa akin, bata? Madami na akong kaluluwa na kiluha. Baka gusto mo buong pamilya mo naman ang guluhin ko. Tandaan mo, tao ka lang. Hindi mo ako kakayanin. Kaya kapag nakawala ko dito, mamamatay ka. Sigaw ng Diablo. Diyos ng hangin ang bumiti sa'yo. Hindi ka na makakawala dyan. Inuulit ko, Diyos sa langit ang katapat mo. Sagot ko. Matapos ko yun sabihin, nakita ko na lang na biglang nagbago ang paligid. Naging purong puti ako at yung katawan na lang ni Kuya Bert ang nandoon. Tapos may isang napakalakas na liwanag ang tumama sa katawan ni Kuya Bert. Saka siya nagsisigaw habang nakasapi yung Diablo sa katawan niya. Alinin mo ko dito! Sigaw ng Diablo. Pagkatapos nun, nawala na yung sapi sa katawan ni Kuya Bert. Pero nandun pa din kami sa lugar na maliwanag na purong puti. May narinig akong boses pero hindi ko nakikita kung saan galing at ganito yung sinasabi nito. Bert, may pag-asa ka pang magbago hanggang ikaw ay nabubuhay. Ilagay mo sa puso mo ang pangalan ng totoong Diyos. Huwag sa ibang Diyos. Yun lang ang narinig ko. Pagkatapos noon, bumalik na sa normal ang lahat. Habang si Kuya Bert naman ay umiiyak at nagsasalita ng ganito. Panginoon, patawarin mo po ako sa mga kasalanan ko.
Alam ko pong napakamakasalanan kong tao. Pero magbabago na po ako ngayon. Yan ang mga nasaksihan ko. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano nangyari yun. Pero alam ko na ganito rin yung nangyari nung nakalaman ni Lolo yung Diablo noon. Sabi naman ni Tito at ng ibang tao sa bahay namin, nagsitakbuhan daw sila palabas kasi daw yung bahay namin parang nasusunog dahil meron napakaitim na usok na lumalabas sa katawan ni Kuya Bert habang ako'y nakatayo lang sa harap niya. Magmula noon, naging okay na si Kuya Bert. Pinayuhan ko na lang siya na magbalik loob sa Panginoon. Kaya mula noon, lagi na siyang nagsisimba at ngayon isa na siyang aktibo na nangangaral ng salita ng Diyos. Hindi naman siya pare, bali lagi lang siyang may dalang Bible at pag may nadadaanan siyang mga tambay, lagi niyang binabasahan ng salita ng Diyos. Dahil engineer pa din naman siya hanggang ngayon, kapag kumikita siya, nagbibigay siya sa mga taong may kailangan ng tulong. Ako naman ay pinapasalamatan niya. Pero sabi ko sa kanya, sa Diyos po kayo magpasalamat. Hanggang dito na lang po yung kwento. Payo ko sa makakapakinig nito, hindi porket pinanganak kang mahirap, tatanda ka na lang na mahirap. Tandaan niyo yung kasabihan na habang may buhay, may pag-asa. Pero hindi porket may pag-asa, aasa ka na lang bigla na may darating na biyaya. Kailangan mo ding kumilos kasabay ng pananalig sa itaas. Isa pa, ang taong nawawala ng pag-asa, diyan tayo pinapasok ng Diablo o ng demonyo. Kasi sinasamantala nila yung kahinaan natin ng mga panahon na yun. Tandaan nyo, nagkalat ng kasamaan sa ibabaw ng lupa, kaya wag natin hayaan na isa tayo sa mapasama. Ito pa pala yung isang paalala ko, wag na wag kayong makikipagkasundo sa alagad ng dilim o kahit sa Diablo. Dahil sa huli, buhay mo at buhay ng mahal mo sa buhay ang kapalit niyan. Ang lahat ng bagay na naririto sa lupa, palamuti lang yan. Yan ang isa sa magagamitin ng Diablo at demonyo para nilangin tayo. Kapag mahina ka, sure na bibigay ka. Katulad na lang ni Kuya Bert na sabik sa buhay na marangya. Ayan tuloy, napasok siya ng Diablo at ang masakit doon, nawala lahat ng mahal niya sa buhay. Kung hindi niyo lang po natatanong, dapat sana mayaman na ako ngayon. Doon pa lang sa napagaling ko na milyonaryong Chinese, yayaman na ako dahil matapos ko siyang pagalingin, binibigyan niya ako ng napakalaking pera. Pero hindi ko yun tinanggap dahil kagaya nga ng sabi ko, ang anumang bagay na nandito sa lupa, palamuti lang at yan ang isa sa gagamitin ng Diablo at demonyo para nilangin tayo. Mas naiising ko pa na walang pambili ng pagkain kaysa tumanggap ng pera mula sa mga nagagamot ko. Yes, inaamin ko na binabayaran sa akin yung mga nakapost dito na proteksyon. Pero dahil yan po ay pinaghihirapan kong gawin, binibili ko din yung mga materyales na pinanggagawa ko dyan. Pero bago ko yun ipasa sa tao, sinisigurado ko naman na effective dahil araw-araw ko yan dinadasalan. Ngayon, sa mga mayayabang naman dyan na nakapag-aral ng kaunting lihim na karunungan, huwag kayong magyayabang, lalo na sa mas nakakataas sa inyo na kaalaman. Dahil lingid sa inyong kaalaman, yung pagiging mayabang nyo ang magdadala sa inyo sa kamatayan. Dahil yung gabay mo mismo ang gagawa ng paraan para mapahamak ka. Tandaan, hindi biro ang buhay na may nalalaman sa lihim na karunungan. Kaya kailangan nyo mag-ingat, mga brothers and sisters. O paano, hanggang sa muli, ako ang inyong lingkod na si Master John Adrian Serrano Jr. Hello Spooky Dolls, good evening. Before anything else, gusto ko sanang batiin lahat ng mga OFW at mga Filipino immigrants, pati na rin po yung mga Pinoy na tulad ko na nandito lang po sa Pilipinas, at yung mga taga-ibang dimensyon at taga-ibang mundo na tumatangkilik at sumusuporta po sa Dolls and Spooks. I hope that you're all doing well. Okay, so sa pagpapatuloy nga po ng buhay nga po ni Master John Healer, so maraming salamat. At pinaunlakan niya po tayo, pinayagan niya po tayo na magbasa nga po ng kanyang panibagong kwentong kababalaghan, yung kanyang tunay na karanasan sa kababalaghan.
Okay, so maraming salamat sa iyo at sana po Master John Healer ay patuloy niyo po akong hayaan na magbasa nga po ng mga magagandang kwento po ninyo dito po sa ating channel. Okay, so before we continue, gusto ko na po syempre batiin at pasalamatan po yung mga members po ng Dalson's Books. So, namely sila Brian Atienza, Renato Tan, Haven Goodbless, Sweet Lady Centeno at Django 123. So, maraming salamat sa inyong 5 sa pagpapamember po dito sa ating channel. So, I'm really grateful to you. And then, besides that, gusto ko rin sana batiin po rin yung mga sumusuporta po talaga dito sa Dalson's Books. So, sila Tita Florencia Ligusman. So, maraming salamat po sa iyo, Tita. At ingat kayo palagi. Si Aunt Beth Pulido. Take care, Aunt. Si Tita Ori Rex. Gusto ko rin pong batiin si Ate Maria Georgievich at si Engineer Melvin Montes, si April Drixty. So, thank you, April. So, maraming salamat din po. Doon po kay Tita Jean Jaen, kay Tita Josephine Atilio Napen. At saka gusto ko rin po magpasalamat din po doon po kay tawag to, yung pong lahat po ng mga nagko-comment. Okay, so medyo mahirap po kasi isa-isahin po kayo lahat since marami-rami rin naman po kayo. So thank you po talaga sa lahat po ng mga sumusupport at nagko-comment po palagi dito sa mga videos na aking sinishare. So maraming salamat. Gusto ko po makita yung mga feedback po ninyo. At nga pala, okay, so hindi ko po ito na-discuss ng mga nakaraang araw nung upload nga po ng video. Pero ayun, kung mapapansin nyo, hindi ko na po siya binago, yung pong way po ng pagnanarrate ko. So, nakita ko naman po doon na mas marami po talaga sa inyo yung mas preferred nga po yung normal na boses ko yung gagamitin ko. At least yung modulated na konti na boses. Okay, pero ganito pong gagawin ko. Siguro, hahanap ako ng paraan para ma-incorporate yung ganong klaseng boses. Dun sa, video, pero hindi siya yung tipong buong narration ganon. So, kumbaga, parang iahalo ko siya, siguro siya yung mag-i-introduce ng kwento bago ko basahin or what. Parang ganun. But anyway, tinitimpla ko pa para maging maganda yung kakalabasan. Okay, so mapunta na po tayo kaagad dun sa pag-discuss nga po noong kwento nga po ni Master John Healer. So regarding nga po ito sa kanyang experience, nung meron po siya naging pasyente na unfortunately, nakipagkasundo nga po sa demonyo or sa diablo. Okay, kasi nga hindi rin natin siya masisisi, okay? So, yung ibang mga nakakaparinig, yung mga ibang siguro never imagine na gagawin nila yon. Tandaan po natin na nung time na nangyari po ito, sobra po napaka-desperado ng kanyang pinagdadaanan. Okay, so medyo mahirap po talaga yung buhay nila. Sobrang nawawalan na talaga siya ng pag-asa. At gaya nga ng sabi nga po ni Master Jen sa bandang huli, kapag ikaw yung medyo nanghihina ka, yung parang tipong, yun nga, sobrang walang-wala ka, nawawalan ka na ng pag-asa, doon papasok yung devil. Kasi nga, syempre, okay, mahina ka. O, yung gano'n naman, di ba, usually, kapag, kunyari, nasa kahinaan ka, may mga magagawa kang mga bagay na hindi mo usually gagawin kapag, kunyari, nasa tamang wisyo ka o nasa magandang place ka sa iyong buhay. Like, kumbaga parang kapit sa patalim. Ganun yung nangyari. Pero dito naman sa puntong ito, parang hindi nga kapit sa patalim yung nangyari. Kasi nga, paano ka ba explain? Kasi nga, bata pa siya noon. Like, hindi naman nabanggit dito. I'm assuming na medyo mga binata. Siguro mga tipong 14 years old, mga 15, ganyan. So, medyo bata pa rin naman yun. Okay? So, hindi naman siya yung tipong nasa 20 pataas na tipong medyo matured na siya talaga mag-isip. Na talagang alam niya na yung tama at mali. Okay, pero sa kanya kasi tumangulang siya. I would expect na kung ako yung hihingi ng ganyan klaseng kunyari lang ilalagay mo yung sarili mo sa kunyari ikaw yung hihingi ng parang demonyo ka, ganyan. Tapos hihingi ka ng parang approval o kung okay, papayag ka ba. Yung tipong mas yung may kontrata talaga na physical or by something na tipong sasagot ka o pumapayag ako. Hindi yung tatangulang kasi medyo informal naman yun. But anyway, I suppose that's enough for the devil, no? Para tinanggap na nga yung ganung pagtangulang niya. At ayun nga, binigay nga sa kanya. So nagkatotoo talaga, binigyan siya ng pera, sobrang daming blessings na dumarating sa buhay nila. Pero ang kapalit nga nun ay pumatay siya ng tao. So medyo nakakatakot, no? Ako naman, okay, so parang medyo hati ako dito sa parang na to. In a way, parang hindi naman niya kagustuhan kasi nga parang na-pressure nga siya ng devil na gawin nga yung bagay na yun. But at the same time, parang okay,
paano naman itong mga namatay na taong ito? Medyo parang, siguro, pwede nating isipin na lang na ganito na at least nagpakabuti naman siya. Yung mga ginagawa niyang masama nung time na yon, binabawi naman niya, bumabawi naman siya. Okay, sa pagiging mabuting tao, pagtulong sa mga taong nangangailangan. Kasi kumbaga, kung iniisip ko kasi, okay, kung paiirali natin yung batas ng tao, okay, na kailangan, syempre, gumawa siya ng masama, pumatay siya ng tao, di ba, ang dapat namang karampatang parusa dun is, yun nga, ikukulong ka, dadaling ka sa preso. Kung dadalhin naman siya sa preso, okay, so paano siya makakatulong sa mga tao? Like, kasi mas marami siyang magagawang kabutihan habang nasa labas siya. Like, hindi naman siya gagawa ulit ng kasamaan. Okay, and then hindi naman niya siguro gagawin na ulit ito. Hindi naman ito yung tipong parang kriminal lang talaga siya na tipong pinabayaan mo lang siyang na ganun-ganun na lang, na wala naman. Alam niyo yun, I'm sure na naiintindihan niyo kung ano po yung parang iniisip ko po dito na, okay, parang medyo wala po siyang masyadong pananagutan sa nangyari. Pero, ayun kasi nga to, hindi na nagpapakabuti naman siya at pinipilit naman niyang maging maayos po sa kapwa. So, I suppose, yes, it's better na ganun na nga lang, nakalaya po siya at hindi naman niya yung gagawin na ulit. And then, mas maganda na bumawi na nga lang siya sa paggawa ng mabuti sa kapwa po niya. Hindi na babalik yung buhay ng mga taong kanyang napatay, yung napatay nga po dito ni Kuya, okay? Pero, ito nga po, so, ang masasabi ko na lang dun is, patawarin na lang natin siya kasi talagang nasa, medyo mabigat na sitwasyon ng mga time na yon si Kuya Bert. Okay, pero yon, ang masasabi ko nga dyan, kaya na sabi ni Master Jan, yun, habang may pag-asa, habang buhay may pag-asa. So, think positive. At yun, tama rin yun na hindi ibig sabihin na pinanganak ng mahirap, na kailangan mamatay ka na rin ng mahirap. Nasa iyan, kung gagawa ka ng paraan, kung hindi ka man yumaman, okay? Kasi aminin natin, hindi naman po lahat siniswerte na maging mayaman. Hindi naman po lahat magiging milyonaryo talaga. Pero at least kahit paano may maayos kang buhay. Like, hindi ka nagugutom, hindi naman po yung nagkakandakuba ka talaga sa kakapagtatrabaho sa sakahan, and then, ayun, and then, talaga sobrang hirap ng buhay mo. Pero isipin din natin, kaya rin po may mga magsasaka kasi kung puro tayo mga engineer, mga doktor, puro tayo mga nurses, mga businessman, sino na po yung gagawa po nung ganon, yung magsasaka? Saan tayo kukuha ng pagkain? So parang siguro balanse rin yan. Ewan ko, ano bang opinion nyo tungkol dyan? Kasi kung, diba, so, kung walang magsasaka, saan tayo kukuha? Siguro ang mas maganda doon ang gawin natin is, sige, magsaka sila, pero dapat yung tipong, meron man lang sila nakukuha na tamang compensation sa mga trabaho nila. Hindi yung tipong sila na ngayon nagpapakahirap na mapakain tayo, di ba? Yun nga, nagkasaka sila. Tapos sila pa yung gutom, okay? So dapat sana tipong sure na may pagkain naman lang sila kahit na ganun since hirap na hirap sila. At least hindi sila nagugutom, hindi yung tipong ikaw na ngayon gumawa ng bigas, ikaw yung nagtanim, ikaw umani, tapos wala kang man lang makain na bigas. Ayun, yun lang siguro yung masasabi ko regarding that. At tama rin yung sabi ni Master Jan na maging humble yung mga may kaalaman sa lihim na karunungan, wag masyadong magmamarunong at magmamagaling. Okay? Kasi nga yun nga, kapag yun, masyado kang mayabang, pwede ka talaga mapahama kapag pinagpatuloy mo yan. So dito ko nila siguro tatapusin po yung kwento. So maraming salamat sa inyong pakikinig at sana nagustuhan niyo po yung video. Yung regarding naman po dun sa mga naghihintay po na kwento ni Maricar, malapit na pong matapos. So, patuloy naman po siya nagpapadala po sa akin ng update. So, parang installment. So, hopefully matapos na po yung kwento para ma-share ko po siya soon dito sa ating channel. So, kung di pa po kayo subscribe dito sa channel, sa Dalton Spooks, ano pang hinihintay nyo, subscribe na po. Pakiclick din po yung notification bell para updated kayo sa lahat ng happenings dito sa channel natin. Please give me a thumbs up. Bigyan niyo ako ng napakagandang like. At pakishare din po itong video sa inyong paboritong social media like Twitter, Tumblr, or Facebook. Okay lamang po. Thank you so much for listening and watching. Take care always and God bless. Stay fabulous and spooky, spooky dolls. Bye-bye! Meron ka bang spooky story na gusto mong i-share? Kung ganon, ipadala mo na yan sa daltandspooks@gmail.com. Huwag din kakalimutan na mag-subscribe, mag-like, mag-comment, at i-share ang video. Kung hindi, pupuntahan kita sa bahay mo.